Mga ginoo at ginang, maligaya. Ngayon, ipapaliwanag namin ang isang magandang pelikula batay sa buhay ng isang magandang estudyante na nagngangalang Caroline, hindi niya alam ang kahulugan ng katapatan at patuloy na nagpapalit-palit ng mga lalaki at ginagamit sila. Sa huli, natagpuan niya ang lalaking nagturo sa kanya ng tunay na halaga ng buhay sa kanyang sariling paraan. Ano ang susunod na mangyayari? Panoorin ang episode. Pelikula, ipinakilala tayo sa isang magandang dalaga na nagngangalang Caroline Dennings, iniisip niya ang kanyang nakaraan at ang kwento ay bumabalik sa nakaraan. Ito ang taon nang lumipat si Caroline sa ibang bayan para tapusin ang kanyang pag-aaral sa high school. Ang parehong taon ay nakasaksi ng maraming insidente na masama. Ang ama ni Caroline ay na-diagnose na may cancer, nagkaroon ng sunog sa bayan na pumatay sa mga hayop at tao. Mayroon ding serial killer na gumagala sa bayan, ngunit para kay Caroline, ito ang taon ng pag-ibig kung saan naramdaman niya ang kalayaan at nag-enjoy ng gusto. Nag-enroll si Caroline sa isang marangyang high school ngunit ayon sa kanya, puno ito ng mga kakaibang estudyante. Para patunayan ang kanyang punto, ikinwento niya ang kwento ng isang estudyante na nag-aral dito noong nakaraang taon bago dumating si Caroline. Ang pangalan niya ay Lily at siya ay maganda. Siya ay napakatalino ngunit nagtrabaho sa isang nightclub para suportahan ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Nalaman ng mga estudyante ang tungkol sa kanya at nagkaisa sila para gawing miserable ang kanyang buhay. Nagtatapon sila ng mga mainit na barya sa kanya sa paaralan. Ngunit hindi sumuko si Lily at pumasok sa paaralan araw-araw sa loob ng 2 taon. Isang araw, may mga batang naglalaro malapit sa mga bukirin ng paaralan at natagpuan ang kanyang bangkay na may mga marka ng nasunog na barya sa buong katawan. Isang estudyante na nagngangalang Thurston ang nagpakilala at inanyayahan siya na sumama sa kanya para manigarilyo. Ngayon, nakaupo si Caroline kasama ang mga estudyanteng lasing sa loob ng van. Ginagawa lang nila yon dahil sa pagkabagot. Ngunit si Thurston ay may sariling dahilan kung bakit siya laging lasing. Si Wexler Anderson ang guro na sa paanuman ay katulad ni Caroline. Pakiramdam niya ay may kakulangan sa loob niya tulad ng sa kanya. Pagkatapos mamatay ang ina ni Caroline, naramdaman niya ang parehong kawalan sa loob. Sinubukan niyang makuha ang pagmamahal mula sa mga tao ngunit walang nagbigay sa kanya. At may isang bagay tungkol kay Wexler na umaakit sa kanya. Tinanong siya ni Wexler kung bakit siya nakatingin sa kanya ng ganoon. Sinabi ni Caroline sa kanya ang nararamdaman niya tungkol sa paaralan at sa mga estudyante dito. Sabi niya, sila ay mga immature at pathetic. Hindi niya lang nararamdaman na manatili dito, ngunit kailangan niyang tapusin ang kanyang pag-aaral. Sinabi niya sa kanya na hindi siya nag-iisa na nararamdaman ito dahil pareho sila ng nararamdaman. Habang pauwi, nagbisikleta siya. Napansin siya ni Thurston na paparating at sinadyang bumagsak sa kanyang daraanan. Nagkaroon ng pagkakataon na makausap siya ng sandali. Tinanong siya tungkol sa bayan at kung ano ang iniisip niya tungkol sa mga tao doon. Sinabi ni Caroline sa kanya na ang bayan ay nakakaboring at ang mga tao ay mga kriminal dito. Sinabi niya sa kanya na itigil na ang interview dahil siya ay nahuhuli na. Si Thurston ay nasa depresyon at alam ito ng kanyang pamilya. Sinusubukan niyang gawing normal ang kanyang buhay dito. Pumunta si Caroline. Caroline sa bahay ng guro na wala sa mood para tanggapin siya. Ngunit siya ay matigas ang ulo. Gusto niyang makapasok. Pagkapasok ni Wexler, sinimulan niyang tuksuhin siya gamit ang kanyang kagandahan. Alam ni Wexler kung ano ang gusto niyang gawin sa kanya ngunit hindi niya ito hinihikayat. Ngunit pagkatapos ay tinawag niya siyang gwapo at umalis sa kanyang bahay. Tinuruan siya ng ina ni Caroline na tawagin